Ka-close lang ako ng camera, guys, ha. Okay. So another matters pala before we proceed here. Additional instruction, no? When we are doing debate siguro, mas magandang meron tayong color coding. Time saying is yung profile natin, yung profile picture, pwede natin sigurong palitan. Okay? Halimbawa, ang magpe-present or magde-debate ngayon sila Julian, si Louie, tsaka si Angelo, magkakagrupo sila. Pwede silang maging, let's say, team red. Okay, palitan nila yung profile ng color red. Tapos, yung kalaban nila, si Vivian, si John, si Mary Joy, pwede naman sila maging team white. Okay, so palitan lang nila yung profile ng kulay puti. Para pagka nag-discuss na, hindi malilito or hindi nakakalito kung sino yung magkakakampi. Okay, so same goes pati sa mga presenter siguro. Mas magandang mag-color coding na lang din sila. Okay? Let's say color yellow naman. Okay? Para kilala ko rin kung sino yung judge. Okay? So since magpe-present pa naman ako, pati yung jury debate, pwede po ba guys na try nyo muna magpalit ng profile for the sake of this later na activity. Sige. Yes, May? Sir, good morning po. Yung regarding po sa reporters, kasi po is mayroon daw pong 20 questions before po yung mismong debate. Kami po bang reporters yung mag-aano po nung questions? Kayo yung gagawa. Oo. Apo. Mm. Bale, ganito, no? Gawin na lang natin siya in Google Forms para kung sakali, isend ko na lang yung link sa classmates ninyo para mabilis na rin siyang ma-checkan. Okay. Oo, tapos bigay nyo na lang sa akin yung scores para hindi na tayo, para mas organized. Okay, so Okay. thank you, May. So I think settled na po yung ating agenda, yung first, yung other matters. So punta na po tayo with this lecture proper. Okay, so our lesson is Science and Technology in the Philippine Nation Building. So last meeting, we talk about or we discussed or highlighted the importance of science and technology with regards in the society. And specifically saying is it is in general. Today, titingnan naman natin in what happens in the science and technology in the Philippines. So here, meron siyang term na nation building. Okay, so I admit, no, nung first time ko siyang binasa itong title, the question comes in my mind, ano ba tong ibig sabihin ng nation building? But as far as I proceed, wala naman siyang nothing special, no? Hindi naman siya idioms or hindi naman siya other metaphors or such. Okay? Basta sinasabi lang na ano yung science and technology as the time pass by, okay? Pag in the Philippines. So let's see. Here are the learning outcomes. Identify the historical events that may become instrumental in the development of science and technology in the Philippines and evaluate how science and technology becomes vital in nation building. Okay, so when we talk about this historical event, we can say na we can divide it into three. We have the pre-colonial period, that is when the Spanish or Americans has not yet, okay, na nakapunta or nakalapag sa Philippines. So this includes yung time na nakikipagkalakalan tayo with some Southeast Asian na countries including Indonesia, okay, Malaysia, Vietnam, or kahit naman isama natin, no, yung China. So talagang talamak naman na kasama natin yung China when it comes to economy. Okay? Pakikipagkalakalan. So after the pre-colonial period, diyan napapasok ngayon yung Spaniards, Americans, and hindi na natin isasama si Japanese since maikli lang yung kanilang regime, no? 3 years lang.
And what happens next after the colonial period? Kaya ano ngayon yung pinagagawa ng Pilipino? Proceeding. Yan. So before the arrival of the colonizers, meron na tayong diverse tradition saka tools and when it comes to science and technology. So what I have here is some pictures, okay, na pre-existing na siya before pa dumating tong colonizers. So what I'm going to do is to show you the picture and then in the chat box, paki-type po kung ano sa tingin nyo yung yes, Miss Marian. Sir, may clarifications lang po ako. Pwede Yes. po bang itanong kung what lesson na po tayo? Teka. Yung Science and Technology and the Philippine Nation Building nasa may lesson 3. Sir, last meeting po kasi wala po tayong meeting po. Hindi, I mean, okay. So, ang ginawa ko kasi, nilaktawan ko tong world history. Oo, nilaktawan ko muna siya. Dito tayo ngayon pumasok sa Philippine Nation Building. Okay, going back. Again, I'll show you some picture and try to figure out ano po itong mga ito. So, here's the first picture. Pakilagay na lang po sa chat box kung ano sa tingin nyo itong nasa picture. Okay, very good. This is the Banawe Rice Terraces. So what's good about this is ang pinaka-highlight nitong Banawe Rice Terraces, its design in engineering field na siya ngayon, no? Engineering marvels kumbaga. At kasama pa siya sa Wonders of the World. So these terraces ay binilt you already know residing on the mountains, and then maganda siya in showcasing the advanced knowledge when it comes to soil and water management. How about the next picture? Ayan, okay. So, very good. So, included naman siya, no? Pero i-generalize natin yung idea ng pagsasaka. So, sa Philippines, okay, so meron tayong iba't ibang technology na ginagamit, including this plowing, okay? Or this pag-aararo. So, ginagamit natin itong farming tools and even this karabaw, okay? Para in the sense of mas madali sa mga farmers na magtanim. So instead na bubungkalin nila ng sariling kamay nila, ay gumamit tayo ng different tools, no? Then even sa pag nag-harvest na, no, gumagamit tayo ng karet, etc. So way before, ano kaya yung mga tinatanim ng Pilipino? Okay, so tinatanim nila, this includes a variety of crops. Kasama dyan yung corn, yung palay, kamote, etc. How about this one? The third picture.
Okay? So, very good. This is a balangay. Okay? So, Philippines being an archipelago, ang kampangisda. Okay, napapalibutan tayo ng karagatan. Okay? And syempre, kasama rin to and the idea is kung gusto natin makipagkalakalan, kailangan natin ng mode of transportation. So ito yung ginawa ng mga ninuno natin, which is the balangay. It is a wooden boat, okay, na highlight no, ni Pigafetta, and it is known as the oldest pre-Hispanic watercraft na gawa ng Pilipino. The question is, kung sila ay namamangka, halimbawa pupunta sila sa, let's say for example, Indonesia, paano kaya sila nagna-navigate? So way before, di pa naman nauuso yung ating di pa nauuso yung ating compass. Okay, paano kaya sila nagna-navigate, no? Paano kaya na-ensure na hindi sila naliligaw? Okay? So, ang ginagamit nilang technology is, so tayo mga Pilipino or as human being, mahilig tayo mag-pattern matching. So, ang ginagawa nila before is gumagamit sila ngayon ng celestial. Okay, pinag-aaralan nila uh, yung positioning ng stars. Okay, kung alam mo si Polaris, then alam mo kung nasan yung north. Okay, kasi si Polaris, that is the northern star. So aside sa Polaris, ano pa bang may kita nating celestial sa Pilipinas? Andyan si Orion. Pero mas kilala mas kita rather si Orion's Belt. Okay, yung tatlong star na magkakadikit. Kung napapansin niyo yan, so sa province mas kita siya, no? Sa Maynila parang hindi na masyado since marami ngayong light pollution. So aside doon sa Tres Marias kung tawagin, andyan din yung mga Dipper, no? Si Big Dipper tsaka si Small Dipper. Okay? And then ginagamit nila ngayon ito to navigate. So aside dyan, this includes then some wind patterns, pati yung sea currents. Okay? At syempre, mapping. So, minamap nila, nilolocate nila kung, let's say, for example, sa Batangas, no? Kung ano man yung, let's say, island na malapit doon. Okay? So, ginagawa nilang panandarin. How about this one? Okay? Yes, isa siyang banga, pero meron siyang specific na name. Laypat. Okay? Ang tawag po natin dito is the Manunggul jar. Very good. So, si Manunggul jar, yan naman po ay libingan ng mga ninuno natin. Okay? Pero commonly, nakikita po siya sa Palawan. Kaya makikita nyo meron niyang bangka. No? So, the idea is kung sa Egypt, no, gumagamit sila ng mummification tapos nilalagyan nila sa kanilang kabaong na korteng tao. So, sa Philippines, gumagamit tayo ng ganitong jar. Okay? So, essentially rin siya, instead na pakalat-kalat yung bangkay, no, mas magandang nilalagay natin siya sa ganyang container para hindi sila makapanghawa. Okay? Kung sila man ay may sakit, etc. And ano na rin siya, no, with the respect to someone na minahal natin na mayapa. How about this one? Okay, very good. This is our own alphabet, no? Kung tawagin ay baybayin. So guys, si Alibata rather siya po ay hindi po siya yung tamang term, no? Parang sa pagkakabasa ko is ano siya, no, historically inaccurate, no? The correct term should be the baybayin.
How about the last picture? What's this? Okay. They are called the Babaylans. So si Babaylan, it is simply a religious leader, no, somewhat counterpart siya ng shaman. Okay? So etong pagiging Babaylan, way before, no, bago pa yung colonial period, ito yung highest na pwedeng ma-attain ng mga babae. Okay? So doon pa lang meron tayong nilalayo natin yung babae sa lalaki kasi way before, ang pagiging datu or pinuno, no, chieftain ng isang pamayanan ay binibigay sa lalaki. Tapos kapag babae ka, ang magiging pinaka-highest role mo ay pagiging babaylan. Okay, so ano yung ginagawa ni babaylan? So pwede siyang uh, faith healer, then pwede rin siyang magbigay ng, let's say for example, hindi siya comment magbigay ng payo rather sa mga leaders din. And then sometimes nagiging fortune teller din sila. Okay, so what we have here is, so makikita nyo, no, mula sa Banawe Rice Terraces, pagsasaka, then nagtayo ng watercraft or bangka, and then meron tayong clay pot, and then we all have our own na alphabet, no? What we're saying is the Philippines itself, meron na tayong pre-existing na science and technology. Although di natin alam pa, no, yung word na science, pero when we defined it, it is simply knowledge. So that means yung way before, meron na tayong knowledge, and then itong knowledge na to ay ginagamit natin to create our own technology. So yung technology, that includes nga yung ating example na even the baybayin, the boat, the manunggul jar, etc. So, but the question is, paano sila nagpapasa-pasa ng knowledge? Okay, paano nila pinapasa yung science? So, way before, ang ginagamit natin is somewhat homeschooling. Okay? In a sense na kung halimbawa, ang tatay ko ay magsasaka, so that means yun yung kaya niyang gawin, yun yung alam niyang gawin, yun ngayon yung ituturo sa anak. Okay? And then si anak, so syempre kung tinuruan kang magsaka, more likely yun na yung magiging trabaho mo pag ikaw naman ay tumanda. And then itong anak na to, okay? So magkakaanak ulit siya and ganun ulit yung magiging senaryo, no? Ituturo niya kung paano magtanim, paano umani, paano maglagay ng fertilizers, etc. So ganun din naman kapag ibang case, no? Kaya meron tayong families, no? Nagiging inheritance yung trabaho kasi nga ganun yung way natin ng pagtuturo at pag-aaral. Pero ngayon, mapapansin natin, pwede na tayong lumipat ng ibang career kasi napaka-open na ng ang mga universities, no? Yung mga pag-aaral, pwede na tayong pumunta sa ibang, let's say for example, ibang school na specialized sa business or specialized sa engineering, okay, etc. So since meron na tayong pre-existing na science and technology, then the Spaniards came and somewhat uh, binago nila, no? Binago nila yung ating science and technology. Not in a bad way, but instead, maganda rin naman yung kinalabasan. Okay? So aside sa pagiging mananakop, meron din naman silang magagandang ginawa. So one of these is the idea of universities, no? Nagpatayo sila ng university, so included na itong si UST. The only problem is pagdating sa schooling during the Spanish occupation, ang mga pwede lang makapag-aral ay mga elitista. Okay? Yung mga mayayaman katulad ni Rizal. Okay? Ni Rizal, ni Del Pilar, and then yung iba pang mason. Okay? Mga mayayaman yung nakapag-aral. So, sino ngayon yung unang teacher, no?
Ngayon, yung mga unang teacher, yung mga unang nagtuturo sa universities ay mga praile, yung mga pare, mga friars, no? Bakit kaya? Ngayon, guys, no, ang mga pare, sila rin po ay nag-aral. Ang nag-aral sila ngayon ng philosophy din. Kaya sila, mapapansin nyo, kahit sa simbahan, no, hindi sila basta-basta lang na mataas yung faith, therefore magiging pare ka na. So hindi siya ganun, no? Requirement din na nakapag-aral ka, edukado kang tao. So somewhat, meron nga doon, if I'm not mistaken, so somewhat parang lumilinya rin siya sa PhD. Okay, yung pagka masyado nang mataas yung position. Okay? So, etong educational system na ganito, yung magbabayad ka para makapag-aral, is the concept of private education in the Philippines. Okay? So, kaya tayo merong UST, LaSalle, Ateneo, no? Yun yung naging basis. Okay? Ngayon si Rizal, so since mayaman siya, nakapag-aral siya, good thing para sa kanya na dahil because of this, naging mulat tayo, no? Naging mulat siya sa kung ano ba yung nangyayari sa Pilipinas. And itong next picture, yan po yung transcript record ni Rizal nung siya po ay nag-aaral sa UST. Okay, from 1877 to 1882. Convert lang natin, no, pag sinabi po nating sobresaliente, that would be flat 1, 1.0. Notable is 1.5. Si bueno ay 2. Mediano ay 2.5. And then, aprobado ay 3. Okay? Suspenso, siguro siya si INC kasi conditional pass. Then, 5 si reprobado. Ngayon kung titignan natin yung scorecard ni Rizal, no? 6 na beses lang po siyang nagkaroon ng flat 1. So, karamihan, puro 2 na. Ayan, puro bueno ito. So, that means, kung ang student ay, so normal, no? Even si Rizal, nagkakaroon din siya ng grade na, hindi naman siya sobrang mababa, pero masasabi nating hindi siya laging excellent. Pero let's see, pero we know na si Rizal is a very intelligent person na marami rin siyang napag-aralan, no? Marami siyang kayang banggitin na lengguwahe or polyglot, kumbaga. Kaya sa mga students, no, kung kayo po'y makakuha ng 2, 2.5, 3, okay lang yun. Okay? That's normal kahit si Rizal nagkakaroon ng grade na mababa. Okay, so just to generalize, no, anong ginawa ng mga Espanyol is in-improve nila yung system ng Philippines. Nagkaroon tayo ng government. Okay, nagkaroon ng gobernadorcillo, okay, hanggang sa mga kapitan, etc. Okay, nagkaroon tayo ng system. Nagtayo din sila ng mga buildings, kagaya nga ng mga universities, and even other government establishment, kasama na yung Intramuros. Okay, nagpatayo din sila ng churches and even yung roads, no? Inayos din po nila yan. Pati yung mga train. Okay? Mahilig sila, nagpatayo din sila ng relays, okay? Which is tama rin naman kasi kung hindi nila gagawin 'yon, sila rin naman yung mahihirapan. So, makikita nyo na nag-improve din si technology and even si science nag-improve din. So lastly, aside dun sa establishments, road and churches, pati medicine, no, in-improve po nila. So instead na way before, puro tayo herbal medicine, ngayon, yung medicine natin ay ano na siya, no, capsulated or napag-aralan na. Unlike nung herbal, gumamit lang tayo ng by experience na gumagaling si pasyente kapag ginamit mo tong ano na to, crop na ito. Okay, so gano'n kasi yung nangyayari dati, no, through experience. Pero ngayon, through science na yung pagbigay natin ng medicine. Then the Americans came. So ano naman meron sa mga Amerikano? Okay, so si Spanish, gumawa na siya ng roads, gumawa na siya ng buildings, etc. So ano ngayong ginawa ng Americans?
Okay, so basically, ang ginawa ni Americans is to improve din kung ano yung iniwan ng mga Spanish. Okay, so during this time, ang pinaka-notable na binigay nila ng Americans sa atin is yung pre-education. So may kita nyo sa picture, no? Marami na yung students and marami dyan babae. Okay, so pre-education for all. So anong naging effect ng pre-education? So dito sa pre-education, so commonly, syempre ang una nilang ituturo ay English. So kung maraming tao kaya mag-English, yan na ngayon yung pwedeng maging mode of communication. At even now, ginagamit natin yung English sa ating pag-aaral. Okay? So kumbaga niyakap natin yung kanilang lengguwahe kasi tinuruan nilang tayo lahat. Yun naman yung malinong Spanish kasi ilan lang yung tinuruan nila. Okay? Ngayon, kung ilan lang yung tinuruan nila, syempre, let's say for example, si Rizal, pwede niyang turuan yung ibang Pilipino. Pero, syempre, hindi naman lahat kaya niyang turuan. So, the ending is, hindi lahat kaya mag-Espanyol. Pero kung the idea is, kung lahat tayo tinuruan nila, or nagbigay sila ng pre-education, baka mamaya mas magaling pa tayong mag-Espanyol kaysa mag-Ingles. Okay? Yan yung pinaka contribution ngayon ni Americans, no? To improve kung ano man yung iniwan ni Spanish. So aside dyan, syempre nagtalaga sila ng free education or yun ang pre-promote nila. So magtatayo sila ngayon ng universities na libre. Okay? Andyan si state universities including UP, PUP, PNU, TUP, etc. Okay? So nagtayo din sila ng government agencies na dedicated para sa science and technology. So isa dyan yung Bureau of Government Laboratories na ang purpose niya is to study diseases, no? Nakapokus siya sa disease in the Philippines. Then this National Council of the Philippines, yung nasa rightmost, part siya ng DOST simply to promote and support the fundamental research for continuing improvement in research capability of the Filipinos. Okay? Focusing specifically sa mga scientists. And many more. Okay? So, iniklihan ko lang yung nilagay ko dyan. But the idea is there, no? Ini-improve nila yung science and technology. And then, when these Americans left the Philippines, so nung tayo na yung namumuno sa ating sariling bansa, nagkaroon tayo ng mga presidente. Okay? Nagkaroon tayo ng mga leader. And itong mga leader na to, kahit sila po ay may kanya-kanyang propaganda, okay? Some of these ay magkakaaway pa, the good thing is, hindi nila basta-basta hinayaan yung science and technology at nagkaroon din sila ng sarili nilang laws, okay, na pre-provide. So, unahin natin si Corazon Aquino. Okay? So, throughout the years, in a general sense, lahat ng president natin, ang ginagawa lang nila is to improve our program sa science and technology. So, si Science and Technology Master Plan na ginawa ni Corazon Aquino, nagkaroon lang tayo ng main goal for the Philippines in terms of science and technology. So, anong main goal ito? The main goal is to transform the Philippines into a newly industrialized country by the year of 2000. Ngayon, kung meron kang main goal, kailangan mo ng mga support. Okay? So, yung mga support na yon, that would be yung mga batas na ipapasa mo. Okay? So, marami pang list pero ang nilalagay ko ay tagagalawa lang. Okay? So, kay Corazon Aquino, one support niya is RA 6959 or simply Establishment of Provincial Centers for Science and Technology. So, it is more on fundings naman, no? Binibigyan niya ng malaking fund yung improvement ng science and technology. At ang kagandahan nito, syempre, kung meron kang, let's say, DOST office sa Batangas, ngayon kung merong kung merong event or knowledge na manggagaling sa DOST Manila,
So, mas madali ngayong madidisseminate papunta ng Batangas. Kasi si DOST Batangas, siya na yung mamamahalang mag-share ng knowledge na yon. Okay? At pwede rin tayo magpalitan ng knowledge, no? Kasi kung si DOST Batangas, kung mapapansin nyo, no, nasa may bandang ibaba siya ng Luzon, napapalibutan din siya ng fisheries, no, ng mga karagatan. So, might as well, yung mga studies na i-conduct doon, may kinalaman sa Marines. Sa Maynila naman, since tayo po ay nasa patag na lupa, so iba rin naman yung magiging focus natin ng study. So, what we're saying is kapag nagkaroon tayo ng research conference, makakapagpalitan tayo ng knowledge. Okay? Yung isa, ang produkto nila ay marine science, so tayo naman ay different science. Okay? Iyon ang kagandahan ng provincial centers for science and technology. Next, we have Fidel B. Ramos. So, kay Fidel B. Ramos, ang focus niya is more on scholarships. Okay? Andyan CRA 7687. We have this Science and Technology Scholarship Act, or should I say, mas marerelate nyo yung mga DOST scholar. Okay? Siya yung nagpasimuno ng ganitong idea. No? It provides scholarships para sa mga may hirap na hindi nila kayang makapag-aral. Okay? Hindi nila kayang magbayad ng matrikula as well as kulang sila sa allowances. No? Yun ngayon yung binibigay ng mga scholarships. Then we have this RA 8439 or what we also known as Magna Carta for Scientists, Engineers, Researchers, and other science and technology personnel. It is simply a career system, and then this law simply provides benefits and incentives para sa mga science and technology personnel. So ano-ano itong benefits na ito? This includes yung hazard pay, overtime pay, pati yung special allowance. Okay, kung halimbawa may conference ka sa Japan, okay, pwede ka nilang bigyan ng special allowance. Okay, something like that. Next, we have Gloria Macapagal Arroyo. Okay, so kanya namang platform is with regards to the biotechnology. So, she promotes the safe and responsible use of modern biotechnology in terms of food security and food production. Okay? So, ano bang meron sa biotechnology, no? Pwede nating sabihin somewhat methods, no? Farming methods, or pwede ring use of makabagong fertilizers, bagong techniques para pumatay ng pest, etc. Okay, and then we have this RA 9376, which is the Biofuels Act. So, very straightforward siya, no? Gusto lang naman ni RA 9376 na palitan yung conventional na use of gasoline with biofuels, which is, ito po ay much cheaper, no? And maganda siyang alternative kesa sa gasoline. However, sadly, I don't know kung in your part, pero in my part, parang hindi siya naging matagumpay in a sense na sa Philippines, puro pa rin tayo gasoline. Okay, so somewhat nagiging sayang, no? Pero maganda rin kasi sana ito. I don't know, baka nagkaroon sila ng issue. Okay, kung saan nila itatayo yung factories or whatsoever, no? Pero kumbaga, hindi naman siya masasabing failure kasi siguro until now, meron pa rin naman siguro nagtatangka, no? So moving forward with our next president, Benigno Aquino III. Kay Benigno Aquino, more on si Republic Act 10692 that is simply providing funds papunta sa pag-asa. Okay? At nakita niyo naman yung effect ng pagbibigay nila ng extra funds, no? Na improve si pag-asa. Makikita niyo na yung meron na silang makabagong technology for our own safety din. Okay? Kaya medyo medyo advanced na rin yung technologies na ginagamit ni Pag-asa. Okay, so very good yan. Kasi makikita nyo, no, na accurate, no? Hindi naman siya 100% accurate, pero precise yung kanilang nagiging prediction. Kasi nga, magaganda na ngayon yung kanilang mga devices. And then, the next Republic Act is the 10844.
ito ay an act of creating the establishment or the Department of Information and Communications Technology, or what we also known as DICT. So si DICT, if you are not aware, sila po yung namamahala when it comes to cybercrime. So that includes the Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay, so sila yung nanguhuli, no? Gumagamit sila ngayon ng technology para humuli ng mga let's say mga fugitive or yung mga may kaso. Okay? Yan ngayon yung kagandahan niya. Maganda rin no, yung tinayo ni Aquino, tong dalawang to. Napakaganda. And then we have Rodrigo Duterte with his Republic Act 11035. Kung inyo pong napapakinggan before, yung term na Balik Scientist Program, ito po yun. So, anong meron sa Balik Scientist Program? Okay, so nung term niya, napapansin niya na tayo po ay kulang sa mga experts. Okay, bakit tayo nagkulang? So, karamihan kasi sa expert natin sa science and technology, lumilipat sila ng ibang bansa. Okay, doon sila nagtatrabaho, okay? Doon sila kino-consume yung time nila in their career. Pero bakit? Bakit kaya nandun sila sa ibang bansa? Okay? So, meron tayong kakulangan inside the Philippines. So, ano kaya yon? Number one dyan yung pera. Okay? Kaya ngayon, si Balik Scientist Program, ang panghakot ni Duterte is bibigyan daw ng mas malaking incentives. Okay? Para sa mga Pilipino Filipino scientist na babalik sa Pilipinas at magtatrabaho dito. Okay? Pero as of the moment, parang hindi rin siya ganun ka-effective since ang goal pa rin ng Pilipinos ay umalis pa rin no, ng ibang bansa. Especially, siguro kasi maraming, for me, no, kahit ako, mas marami kasing advanced technology sa ibang bansa, let's say sa Japan or Taiwan. At kung ikaw, being a science personnel, mas gusto mo yung may advanced technology kasi mas magbo-bloom yung magiging career mo. Okay, so siguro dapat naging mas focus ni Duterte yung improvement no, ng mga establishments when it comes to science and technology. Kasi parang doon na tayo nahuhuli. Kahit sa PUP, may kita mo na kulang tayo sa gamit or outdated na siya. Mga 90s pa, etc. And then, the last one, the DOST developed technologies. So, he simply approved the use of these developed technologies by DOST. And ito po ay focuses to locate environmental hazards. Okay? And assess situations for immediate disaster response. Or simply we're saying this web applications including GeoMapper, PlantSmart, and Hazard Hunter. Okay, so ang kagandahan dito is, let's say for example, merong flash flood na nagaganap, okay, pwede mo siya ngayong makita kung saan siya, kung pwede mo siya ngayong malocate kung nasaan itong flash floods na ito para pwede mo siyang maiwasan. Okay? Okay, just to give some closing remarks, mapapansin natin na all throughout in the Philippine nation building, nag-i-improve si science and technology. Kahit meron mananakop na dumating, so ang goal natin is for the betterment of science and technology. And then mapapansin din natin na during the regime of the colonizers, doon nag-bloom or doon may malaking major advancement ng science and technology. Pero siguro dahil din sa idea na masyado silang matagal na nanakop. Okay? And titingnan natin no, kung ano yung magiging steps no, ng ating mga susunod na president when it comes to science and technology at kung ano yung magiging bago nilang platform. No? At sana maging focus nila yung science and technology kasi mapapansin nyo, nahuhuli po tayo sa science and technology. And malaking factor din siya, no? Kasi kung kulang tayo sa mga makabagong gamit, mahihirapan tayo mag-research, mahihirapan din tayo sa kung ano nung bagay, no? Let's say food productivity na hina-highlight ni Gloria Macapagal Arroyo. Okay? So
So, paano ka magkakandak ng research about biotechnology if kulang tayo sa gamit, kulang tayo sa funds? Okay, so sana yun yung maging focus nila. So, that's it with this lecture. Thank you for your participation. For your assignment, okay, so isang president na hindi ko sinama is si Ferdinand Marcos. And then with his regime na 1965 to 1986, so with this span of leadership, so I believe na meron din naman siyang ginawang maganda for the science and technology. As your assignment, yun yung hahanapin ninyo. Okay, so give 3 Republic Acts or law na pinasa ni Ferdinand Marcos na may kinalaman sa improvement ng science and technology. And then other assignment is name 3 Filipino scientists or inventors na nakapag-contribute sa science and technology in the Philippines. So I'll give you example. Ang example dito sa scientist is yung nag-imbento ng fluorescent lamp. Okay, so isa na yon. So hahanap na lang kayo ng dalawa pa. Okay, so that's your assignment and these are my references. If you have questions, pwede na po kayo magtanong. Yes, Nikki? Parang walang naging audio, no? Hello po, sir. Ayan, okay. Ask ko lang po, sir, if sa, rin po, sa Teams din po ipapasa yung assignment po. Oo, sige. Thank you po. Magagawa ka ng submission tab. Okay po. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes, Miss Margaret. Sir, in bond paper din po ba ilalagay? Okay po. Okay, so I guess wala na pong question. I'll stop sharing. Ayan. Okay, so stop na rin natin yung recording, no? Kasi po-proceed na tayo with our second and third agenda.